Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok na sa paghanda sa magiging laman ng kanyang ika-4 na State of the Nation Address ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Eksklusibong kapangyarihan sa paghahain ng impeachment, iginiit ng House of Representatives sa sagot nito sa Korte Suprema. At Department of Social Welfare and Development, tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Patuloy ang ginagawang paghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. May sagot naman ang Malacanang sa mga nananawagang isama sa kanyang SONA ang pagbabawal ng tuluyan sa lahat ng uri ng online gambling. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nakatutok na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa July 28. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Pangulo mismo ang nagbubusisi sa magiging laman ng kanyang SONA. Ilang materyales na rin ang natanggap ng Pangulo mula sa iba't ibang ahensya na gagamitin sa magiging laman ng kanyang SONA. The President has been involved very personally in the preparation of the SONA, because that is the report to the people. He always gives that the highest importance, and I think he already collected the material for his SONA. Tinanong naman si E.S. Bersamin kung may posibilidad ba na isama ng Pangulo sa kanyang SONA ang anunsyo ng pagbabawal sa lahat ng uri ng online gambling. Ayon sa Executive Secretary, titimbang pa ito sa ngayon. Sa nakaraang SONA, iniutos ng Pangulo ang pagbawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay E.S. Bersamin, nanatili ang polisiya na ito ng administrasyon at sa kasalukuyan, pinag-aalan pa ang ibang uri ng online gambling na hindi naman iniuugnay sa scams o online fraud kung ito ay ipagbabawal na rin. We are still looking into it because we have to see all the ramifications that gaming of that method may be allowed to operate. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakaalis na papuntang Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makipagpulong kay President Donald Trump. Sa kanyang pag-alis ng bansa, itinalagang caretaker ng Pangulo sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Nagbabalik si Nel Maribuho. Hapon ng umaga, nakalipad na patungong Washington DC sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Sa kanyang pre-departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang biyaheng ito para pagtibayin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Prioridad ni PBBM ang pagtalakay sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia-Pacific region and around the world. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. Bukod sa regional issues, defense at security, pag-uusapan rin ng dalawang lider ang pagpapataw ng taripa ng US na 20% sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, handa ang bansa na makipagnegosasyon sa administrasyon ni Trump para sa isang trade deal. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. Bukod sa pakikipagpulong kay President Trump, makakaharap din ng Pangulo ang ilang negosyante sa US. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bukod sa kanya ay itinalaga rin caretaker ng bansa sina Justice Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III habang nasa Estados Unidos ang Pangulo. The orders of the President is to continue the work while he is away.
Anyway, we keep in constant communication with him during all the time that he is away from the country. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsumiti na ng sagot sa Korte Suprema ang House of Representatives sa mga hinihinging dokumento at impormasyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing compliance sa direkta ng Supreme Court, iginiit ng Kamara ang eksklusibo nitong kapangyarihan sa paghahain ng impeachment. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kinumpirma ng House of Representatives na sumunod na ito sa direktiba ng Korte Suprema na paghahain ng dokumento at karagdagang impormasyon kaugnay ng mga petisyong nagpapadismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naisumiti ito electronically ng Office of the Solicitor General bilang legal counsel ng Kamara sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at nabigyan din ng kopya maging ang lahat ng partido. Ngayong araw, July 21, ay inaasahang ipapadala ang physical copy sa Supreme Court. Sa July 8 resolution ng Supreme Court and Bank, ilan sa hinihingi impormasyon kaugnay ng impeachment case ay kung nasuri ba ng House members ang articles of impeachment at mga ebidensya bago lagdaan. Gayun din kung nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na maipahayag ang kanyang panig kaugnay ng mga ebidensya laban sa kanya. Subalit sa pahayag ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, iginiit nitong sa mismong impeachment trial mabibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang sarili. Binigyang diin naman ng Kamara, kasabay ng paggalang sa Korte Suprema, ang eksklusibong otoridad ng House of Representatives sa internal deliberative functions nito na nakabatay sa prinsipyo ng separation of powers and legislature's status bilang co-equal branch ng pamahalaan. Dagdag pa ni Attorney Abante, walang nakasaad sa konstitusyon kung papaano dapat suriin ng bawat House members ang reklamo bago lagdaan. Wala ring batayan para questionin ang certification na kanilang sinumpaang pinag-aralan at nauunawaan ng mga reklamo at mga kalakip na dokumento. Muli ring ipinahayag ng Kamara na prinoseso ang lahat ng impeachment complaints laban kay VP Sara ayon sa nakasaad sa konstitusyon. Ang unang 3 impeachment complaints ay nakasama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session day. Samantalang 4th complaint na nilagdaan at verified ng mahigit 1/3 ng House members ang nagpatibay sa articles of impeachment na inihain sa Senado. Dahilan para mawalang saysayang na unang 3 impeachment complaints at i-archive. Naharap si VP Sara sa mga reklamong paglabag sa ligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Kaugnay ito ng matinding pagbabanta umano sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker. Gayon din sa questionableng pagkasos ng confidential funds nito. Posibleng sa Agosto na mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Duterte. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pang arrest warrant si Senator Ronald Bato de la Rosa na galing sa International Criminal Court. Gayunman, hindi mag-aatubili na ipatupad ito ng bansa sakaling may arrest warrant na at papadaanin ito sa International Criminal Police Organization o Interpol. Narito ang report ni Nel Maribuhok. If there be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Wala pang arrest warrant na inisyu ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang paglilinaw ni E.S. Bersamin. Ayon sa opisyal, ang kanya lamang sinabi sa mga nakaraang panayam ay kung sakali may lumabas na warrant of arrest laban sa iba pang personalidad, ipatutupad dito ng gobyerno gaya ng prosesong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi anya babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito malibang maglabas ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa isyong ito. We are not going to do things differently unless the Supreme Court in those pending cases makes a different announcement about how we should proceed. Remember that it has been in the public domain after all that we have a law actually that says that the government
in humanitarian crimes against humanity and human rights. Binigyan diin ni E.S. Bersamin na may batas ang Pilipinas na pinapayagan ng gobyerno na isuko ang sinuman na inakusahan ng crimes against humanity at human rights. Hindi rin makatwiran para sa palace official na sabing hindi naging patas ang administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So wala talagang nothing discriminatory that we will ever undertake. We are always very clear about that. Hindi kami yung politically motivated. All those attributions to us are unfair. Were unfair. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa online gambling si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos siyang tanungin tungkol dito lalo na't may ilang mambabatas na nagpahayag din ng pagtutol dito. Ang detalye sa report ni Jed Teresina. Hindi nakokontrol ng mga magulang ang akses ng kanilang mga anak sa internet. Ito ang ibinigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit tutol siya sa lahat ng klase ng pagsusugal. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang peligrong idudulot nito sa mga pamilya at kabataan. Bagamat bukas siya sa regulated na pagsusugal kung saan may limitasyon sa mga makakasali, mariin siyang tumututol sa online version nito. I am against online gambling. Kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Ipinaliwanag pa ni VP Duterte, pinadali ng online platforms ang pagsusugal na mas nagiging madali para sa mga tao na malulong at malubog sa utang. Napakadali. Ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na diyan sa online gambling ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Bago pa man ang pahayag ng Vice Presidente, may ilang mambabatas na ang nanawagan para ipagbawal ang online gambling upang maprotektahan din ang mga Pilipino sa masasamang epektong dala nito. Jed Teresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa layuning tugunan ang malnutrisyon at learning gap sa mga kabataan, ilulunsad ngayong araw ng Department of Education ang Expanded School-Based Feeding Program o SBFP sa lungsod ng Antipolo. Ang detalye sa report ni Jed Teresina, live. Zed, good morning. Ano ang layo ng feeding program ng DepEd dyan sa Antipolo City? Good morning, Kuya. Good morning, Silid. Isa nga sa layo nitong school-based feeding program ng Department of Education ay matugunan yung underweight at severe malnutrition ng mga estudyante. Ito rin ay para maitaguyod yung mahusay o mabuting kalusugan at pagkatuto ng mga estudyante. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalawak ng DepEd ang saklaw ng feeding program para isulong ang pangmatagalang human development sa bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, lahat ng kindergarten learners sa pampublikong paaralan sa buong bansa ay tatanggap ng araw-araw na masustansyang pagkain sa loob ng hindi bababa sa 120 days. At ngayon ang feeding duration ay pinalawig na mula sa 120 days tungo sa buong academic year o halos 222 days ayon sa DepEd. Layunin nitong palawakin ang sakop ng programa mula sa mga undernourished lamang patungo sa universal early nutrition, isang malaking hakbang sa laban kontra child hunger. Ang expanded SBFP ay bahagi ng implementasyon ng masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act o Republic Act 11037.
target ng programa na hindi lamang mabuti o mapabuti ang nutrisyon ng mga kabataan, kundi itaas rin ang kanilang motibasyon sa pag-aaral, bawasan ang absenteeism at tuluyang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Silin, nandito kami ngayon sa Juan Sumulong Elementary School kung saan ilulunsad ng Department of Education itong expanded school-based feeding program nila ngayong araw. Ito ay bahagi pa rin ng programa ng DepEd upang matugunan yung iba't ibang mga problema ng sektor ng edukasyon sa bansa. Ayan muna ang update mula rito sa Antipolo City. Balik sa inyo, Silin. Jed, meron pa bang ibang mga paaralan na mag-o-offer ng ganitong program sa mga schools at hindi lang dito sa Antipolo City? Yes, Silin, itong school-based feeding program ay hindi lang dito sa Antipolo City o dito particular sa Juan Sumulong Elementary School. Ito ay isang programa ng DepEd para sa mga paaralan sa buong bansa at para sa lahat din ng mga estudyanteng Pilipino. Balik sa inyo, Silin. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Antipolo City. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Krising at Habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ang pangunahing bili ng Pangulo bago umalis papuntang US. Sa kasalukuyan, ayon sa DSWD Chief, aabot sa 3 milyong food packs ang nakakalat sa buong bansa na handang ipamahagi sakaling may darating pang kalamidad. Ang ating presidente ang direct instruction, dapat walang pamilyang magugutom na apektado nitong mga bagyo at habagat. Isang sasakyan ang nabagsakan ng malaking bato matapos ang nangyaring rock slide sa kahabaan ng Cannon Road nitong Sabado, July 19. Ayon sa mga otoridad, dahil sa patuloy na pag-ulan, lumambot ang lupa kaya't gumuho ang bahagi ng bundok. Ang detalye sa report ni Grace Doctolero. Nasira ang bahay at sasakyan sa bahagi ng Cannon Road, Camp 7, Baguio City nitong Sabado, July 19, 2025 matapos itong magulungan ng malaking bato. Sa isang CCTV footage, makikita ang aktwal na pagkahulog at paggulong ng malaking bato mula sa bundok patungo sa kalsada na nagdulot ng matinding takot sa pamilya ni Connie. Isang bahay at isang sasakyan ang nadaganan nito. Matagal na pong walang nakatira dito, 1 buwan na po na walang nakatira kasi under renovation po yung tinitira namin sa likod ng garahe. Hindi kami totally nag-evacuate. Nandun lang po kami sa kabilang bahay, sa bahay ng pinsan ko. Maya-maya pa pasado 5:00 ng araw ding yon muling nagkaroon ng rock slide sa lugar kung saan nagulungan ng malaking bato ang isang kotse at bahagi ng isang bahay. Halos kasing laki ng unang bato ang gumulong dahilan ng pagkasira sa kanilang bahay. Nung 5:00 ng hapon, nahulog na naman yung isang bato. Ito po. Ito yung isang bato na ito, malaki. Kasi alauna, nung nahulog yung unang bato ng alauna, tuloy-tuloy pa rin po silang nagbabako dyan sa taas. Yun lang po, hindi namin nabidyoan kasi. Kaya, nung nagtuloy-tuloy silang nagbabako pa dyan, ayan na, sumunod na naman po itong malaki. Ayon kay Connie Potenciano, ang may-ari ng bahay, nagsimula ang rock slide dahil sa malalakas na pag-ulan. Nakadagdag din umano ang project na ginagawa ng isang kumpanya sa taas ng bundok kung saan may nagbabako pa kahit umuulan, na plano rin nilang sampahan ng kaso. Yes po, definitely po. Kasi ano po yan damage to property at kasalanan po nila yan. Ano yung pagbagsak na yan. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente, ngunit isang aso ang nadaganan ng bato base sa footage. Yung aso po namin, kaya po nakikita sa video nakatali. Kasi po ayaw niya po na isarado ko yung cage niya, yung pinto, kasi gusto niya sa labas siya. Kaya tinali ko na lang po. Kasi nasa gilid po kami ng kalsada. Kaysa naman kapag hindi ko tinali yung aso ko, makakadisgrasya siya dyan o kaya baka masagasahan pa o kaya ma-impound pa yung aso ko. At saka yung ordinansa natin, yung itali mo yung aso mo.
Sa ngayon, pansamantalang isinara ang bahagi ng Cannon Road upang bigyang daan ang clearing operations. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na umiwas munang dumaan sa Cannon Road lalo na't mataas pa rin ang banta ng mga landslide at rockfall. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binaha ang 30 barangay sa 6 na bayan ng Occidental Mindoro dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Krising. Narito ang report ni Alan Manansala. Nalubog sa tubig baha ang bayan ng Rizal, Magsaysay, San Jose, Kalintaan, Sablayan at Mamburao sa Occidental Mindoro. Nasira rin ang daang-daang ektarya ng palayan, lalo na sa Kalintaan kung saan higit 300 ektarya ang naapektuhan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, nasa 345 pamilya o 1,187 individual ang lumikas. Sa bilang na ito, 228 pamilya ang nasa evacuation center habang ang iba ay tumuloy sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy ang pamimigay ng tulong ng lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo sa mga apektadong residente. Isa sa mga problema ngayon ay ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda na hindi makapaghanap buhay dahil sa pinsala ng baha. Ayon sa PDRRMO, mababaw na ang mga ilog kaya hindi na nila kayang tanggapin ang dami ng ulan. May isinasagawang dredging o paghuhukay sa mga ilog pero may ilang tutol dito dahil sa epekto sa kalikasan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ni Governor Edgar Manong Egay Aglipay ang pagbili sa mga forced harvest malaga o fish sa bayan ng Bugey upang ipamahagi sa mga lapis na naapektuhan ng bagyong Krising sa Cagayan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Officer, kailangan lang na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ang mga apektado ng bagyo upang tukuyin ang mga benepisyaryong mabibigyan ng isdang malaga. Nagbabalik si Alan Manansala. Target ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan na makabili ng humigit kumulang 10 tonelada ng malaga na paghahati-hatian ng mga bayan na may mga naitalang apektado ng bagyong Krising. Base ito sa kasuguan ng provincial government na matulungan ang mga pamilyang kabilang sa nakaranas ng pananalasa ng bagyo. Aniya, ang mga tutukuying benepisaryo ay manggagaling sa vulnerable at indigent sectors kasama ang mga magsasaka at mangingisda kung saan karamihan aniya sa mga apektado ay mula sa mga bayan sa downstream at sa Tuguegarao City. Sa ngayon, ipinaghahanda na rin aniya ni Governor Aglipay ang lahat ng mga kaukulang dokumento upang umusad ang proseso para sa agarang mabili ang mga isda mula sa mga apektadong mangingisda sa Bugey. Inatasan na rin ni Governor Aglipay na maisaayos ang kahilingang makapaglaan ng pondo at matalakay ito sa sangguniang panlalawigan ng Cagayan para sa mas mabilis na disaster response ng probinsya. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, para po sa mga babiyahe ngayong umaga, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Silipin po natin dito sa may live feed sa Sukat Road exit sa Parañaque City. Sa kaliwang bahagi na papunta ng SLEX at gayon din po sa kanang bahagi na papunta naman ng Baclaran ay maluwag po at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, sa kanang bahagi na papunta ng Monumento at gayon din po sa kaliwa naman na papunta ng Balintawak ay wala naman po tayong madadaan ang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway, sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, sa ngayon po ay light to moderate ang traffic situation dito po sa may Balintawak Toll Plaza at gayon din po dito sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. Subalit sa iba't ibang bahagi po ng NLEX dito sa may San Fernando, Bocaue at Marilao at gayon din dito sa may Karuhatan ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa may Visayas naman po sa Pardo Service Road sa Cebu City,
Maluwag ang lagay ng kalsada sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Sa ating drone video naman po dito sa may Cebu South Coastal Road, tuloy-tuloy din po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandaue City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Nagkatipon ang mga premier ng Canada para sa isang mahalagang 3 araw na pagpupulong sa Ontario. Pag-uusapan sa pagtitipon ng tradisyon, ekonomiya at soberanya ng bansa. Mula sa Grand Prairie, Canada, makibalita tayo kay Jeffrey Reyes live. Hi Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Muling nagtipon ang mga premiers ng Canada para sa 3 araw na summer meeting kung saan tinalakay ang mga isyung may kaugnayan sa taripa, kalakalan at mga proyektong pambansa sa gitna ng banta ng parusang pang-ekonomiya mula kay US President Donald Trump. Kabilang sa mga pangunahing paksa ang epekto ng US tariffs sa industriya ng bakal at aluminum, mga hakbang upang mapaluwag ang interprovincial trade at ang pagsulong ng mga proyekto sa infrastructure at likas na yaman. Isa rin sa mga prioridad ng pulong ang pagsasalang-alang sa mga karapatan at alalahanin ang mga katutubong komunidad. Sa unang araw nakipagpulong ang mga premier sa mga lider ng katutubo kabilang ang Assembly of First Nation, Métis National Council at Native Women's Associations of Canada. Layunin ng dialogo na tiyakin ang tunay na konsultasyon at partisipasyon ng mga indigenous communities lalo na sa mga proyektong direktang makakaapekto sa kanilang mga teritoryo gaya ng pagmimina sa Ring of Fire region ng Ontario. Ang pagpupulong ay kasunod ng nakaraang pag-uusap ni Prime Minister Mark Carney sa daang-daang katutubong pinuno kung saan inilahad nila ang pangambang maaaring maisantabi ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng national interest. Ayon kay Ontario Premier Doug Ford na siyang host ng pagtitipon, ito ay pagkakataon para sa pagkakaisa ng mga lalawigan sa pagharap sa mga hamon ng international na kalakalan at sa pagpapalakas ng pambansang ekonomiya. Samantala, Celine, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Canada at Estados Unidos matapos ipagliban ni Trump sa August 1 ang nakatagdang trade deal na dapat sana'y matatapos bago mag-July 21. Kasabay nito ang bantang magpapataw ng 35% taripa sa lahat ng produktong mula sa Canada. Balik sa iyo. Maraming salamat Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Umabot na sa 17 ang nasawi sa South Korea dahil sa ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga ito ang na-recover mula sa landslide, nag-collapse na bahay at tinangay ng baha. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Southern County ng Sanchong. Sa ulat ng Interior and Safety Ministry ng South Korea nitong linggo, mayroong nasa halos 4,000 mga individual ang inilikas. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang Genius Act o ang batas na nagsusulong para palaganapin ang cryptocurrency. Ayon kay Trump, nais niyang maging cryptocurrency capital of the world ang United States. Nilagdaan ni Trump ang batas kasama ang mga top cryptocurrency executives. Ang naturang batas ay lumikha ng framework para sa paggamit ng stablecoin na isang klase ng cryptocurrency. Pinakita ng Cagayan de Oro ang kanilang pagpapahalaga at pagkilala sa kontribusyon sa komunidad ng mga person with disabilities o PWD sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng photo exhibit at walk for a cause.
Ang mga nasabing aktibidad ay idinaos kasabay sa pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week. Ang detalye sa report ni Gladys Tawabi. Mahalagang bahagi ng komunidad ang sektor ng Persons with Disabilities o PWDs. May galing, talento, at nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Sa pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week, nais ipadama at bigyang diin ng Cagayan de Oro City ang kahalagahan ng mga PWD sa kanilang lugar. Dalawang magkaibang aktibidad ang idinaos ng lalawigan. Ang paglulunsad ng kauna-unahang photo exhibit para sa mga PWD. Tinawag itong Through the Lens Stories of Strength and Inclusion, upang itampok ang iba't ibang istorya ng mga PWD na nagpapakita ng katatagan at pagkakapantay-pantay. Bukod dito, nagkaroon din ng Walk for a Cause. Pinangunahan ito ng Cagayan de Oro Federation of Persons with Disability, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at makabuluhang ambag sa lipunan ang mga PWD. Patunay na ang tunay na lakas ay nagbumula sa loob, hindi nasusukat sa panlabas na kalagayan. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na ang Water Search and Rescue Training ng Naga City Disaster Risk Reduction Management Office para sa mga empleyado at mga mamamayan sa mga barangay sa Naga City. Sumailalim sa 2 araw ng training ang mga kawani at mga individual sa barangay Sabang sa Naga City. Narito ang report ni Ryan Salatando. Sumailalim sa 2 araw na komprehensibong water search and rescue training ang mga personnels at mga residente ng Barangay Sabang sa Naga City, Camarines Sur. Layunin nito na maturuan ang mga mismong mamamayan sa barangay sa pagsagip ng buhay, lalo na pagdating sa water safety. Ang WASAR training na ito ay pinangunahan ng CDRRMO Naga bilang isang emergency preparedness training kung sakali man magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, sanhi ng aksidente sa tubig o mga malawakang pagbaha. Ayon sa Naga City LGU, ipagpapatuloy nila ang ganitong pagbabahagi ng kaalaman sa mga kawani ng gobyerno sa mga barangay, pati na sa mga mismong mamamayan sa Naga City. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtala ng record-breaking na puntos ang AFP Cavaliers matapos nilang tambakan ang PhilHealth health insurers na natili namang undefeated sa kanilang ikatlong pagpapanalo ang Ombudsman Graf Busters kontra sa BJMP Greyhounds. At kinontrol naman ng Judiciary Magis ang laban kontra Executive Branch Commanders para masungkit ang ikalawang panalo. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Mga maaksyong tagpo na naman ang ipinamalas ng mga kupunan sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Nova Desi Convention Center nitong linggo. 33-0 run sa pagputok pa lang ng first quarter ang naitala ng tropa ng AFP Cavaliers kontra sa PhilHealth Health Insurers. Hindi natapatan ng health insurers ang mga fast break at layup na pinakawalan ng Cavaliers. Under 1 minute remaining, tsaka palang nakakuha ng first field goal ang health insurers mula sa layup ni Miss Lang. Nagtapos ang first quarter sa score na 37-2. Kontrolado ng AFP ang naging laro para selyuhan ang kanilang undefeated record sa elimination round. Nagtapos ang score sa 116-31. Lamang ng 85 points ang Cavaliers para sa kanilang record-breaking performance, habang lowest scoring naman sa PhilHealth Health Insurers.
hopefully, makapag-practice kayo maayos and then tignan natin necessary adjustments. Hinirang naman na Best Player of the Game si Lieutenant Colonel Paul Carvajal na nagtala ng 21 points, 23 rebounds, 4 assists at 2 steals. Sa second game, naging dikit ang bakbakan sa hardcourt ng Ombudsman Graft Busters at BJMP Greyhounds. Sa simula ng first quarter, tila bumubuelo pa ang dalawang kupunan. Under 2 minutes remaining, tsaka palang nakakuha ng momentum ang Graft Busters hanggang sa mag-iwan ito ng 8 kalamangan sa pagtatapos ng first quarter. Nagtapos naman ang second quarter na isa na lang ang hinahabol ng BJMP Greyhounds. 2 minutes and 6 seconds remaining sa fourth quarter, tabla pa sa 56-56 ang score. Pero dahil sa mga free throws na nakuha ng Graft Busters mula sa mga foul, bahagya silang lumamang sa Greyhounds. Sa huli, hindi na pinayagan ng Graft Busters ang Greyhounds at kanila nang hinatulan ang final score sa 65-56 para manatiling undefeated sa elimination round. Defense. Adjustment namin sa uli, at least nakuha namin. At the same time nga, dumating yung bola kasi maayos yung depensa namin. Turnover ng crucial plus foul trouble ng mga players kasi. Siguro yun yung nag-cause ng game namin ngayon. Tapos, nagdito bumagal yung pace kaya hindi namin nakuha yung gusto namin pakuhan sa Best Player of the Game si Attorney Ian Mateo na kumamada ng 22 points at 6 rebounds. Sa third game, maagang tinambakan ng double-digit na kalamangan ng Judiciary Magis ang Executive Branch Commanders sa pagtatapos ng first quarter dahil sa kanilang mga turnover. Kontrolado ng Judiciary Magis ang game at hindi pinadikit ang Commanders sa lahat ng quarter ng game. Hanggang sa final minute ng fourth quarter, double-digit pa rin ang kalamangan ng Magis at napanatili nila ito hanggang sa pagtunog ng buzzer sa final score na 76-65. Best Player of the Game si Judge Julius Haba mula pa sa Nueva Ecija na nagtala ng 17 points, 2 rebounds at 4 steals. Talagang ginawa lang talaga nila yung system, offensively and defensively, then kaya namin nakuha itong second win. Kaming namang mga coaches, pinag-aaralan din naman namin yung mga kalaban namin sa susunod. So that's how we prepare this sa next game. May mental lapses kami sa depensa namin. Hindi kami nakapag-adjust agad. At the same time, hindi kami nakakapag-practice talaga. Hirap sa schedule. Nakatakda naman ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa July 23 sa Paco Arena sa Maynila. Unang maghaharap ang BJMP Greyhounds kontra NHA Home Masters. Susundan ng SSS Pension Boosters kontra sa undefeated na AFP Cavaliers. At sa last game, ang defending champion na Senate Sentinels kontra sa Agriculture Kadiwa Warriors. Mapapanood ang live stream ng nag-iisang liga ng mga public servants sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of 1 John chapter 3 verse 11 na nagsasabi, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mag-ibigan tayo sa isa't isa. For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya.
Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update muna po para sa mga kasangbahay nating motorista. Not so good news po dahil muli na namang magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang presyo ng bawat litro ng diesel. Inaasahan namang madaragdagan ng 20 hanggang 40 sentimos ang halaga ng gasolina. Samantala, ang presyo naman ng kerosene ay posibleng tumaas ng 50 hanggang 70 sentimos kada litro. Kaya mga kasambahay, mabuti pa ngayong araw na kayo magpa-full tank o bago pa maging epektibo itong price hike. Bukas po yan every Tuesday. Para pinaka-apektado ang diesel, no? Kasi last week din, diesel ang pinakamataas. Ngayon, diesel pa rin. Yung gasolina, medyo may pagtaas pero hindi ganun sobra kalaki. Kasi nung nakaraan, nasa 40 to 1 peso lang din. Yung diesel, halos magto 2 pesos nilang last week eh. Kaya ano kayang nangyayari? Kumusta kaya yung ating mga ngayon, no? Yung ating mga, syempre yung mga nagdadrive ng kanilang mga sasakyan. At nararamdaman din kaya ulit ng mga, PUVs, itong bahagyang pagtaas ng ating mga produktong petrolyo. Tsaka ito ngayon, alam ko, yung iba pasukan na, di ba? Ibang mga schools, although muulan-ulan, nagkakaroon ng suspensions ng klase. Pero, syempre, nandyan na yung regular na bumabiyahe na ulit sila para maghatid siguro ng mga anak nila or magbumiyahe sila. Syempre, mas marami nang bumabiyahe ngayon, mga nagko-commute. Pero maganda, mag-isip tayo ng mga parang paano ba tayo makakatipid. Kasi maraming ways para makatipid tayo eh. Yung habits lang natin, kumbaga, yung ruta din natin na dinadaanan. So, sa mga gantong price hike, may konting adjust lang para hindi tayo ganun malaking maapektuhan na itong mga gantong pag-adjust ng presyo ng gasolina. Magandang abiso yan, yung patungkol sa ating produkto petrolyo. Pero mahalagang abiso rin po para sa ating mga kababayang Valenzuelano. Naglabas po ng emergency hotlines ang Valenzuela City Government na maaaring matawagan sa panahon ng emergency. Para makontak po ang kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, maaari pong tawagan ang mga sumusunod: 8352-5000 o sa 8292-1405. Pwede rin po sa kanilang phone numbers na 0919-009-4045 o sa 0917-881-1639. Sa Valenzuela City Fire Station naman po, maaaring tumawag sa 8292-3519. Kung nais naman pong tumawag sa kanilang police station, pwede pong kumontak sa kanilang telephone number na 8352-4000. Para naman sa mga emergency medical concerns, pwede pong tawagan ang Valenzuela City Emergency Hospital telephone number na 8352-6000. At ang telephone number ng Valenzuela Medical Center na 8294-6711. Bukod po sa mga numerong ito ay maaari rin pong i-download ang V-Alert app na madadownload sa Google Play Store at Apple App Store para po sa agarang pag-report ng incident. Naku, napakaganda. Meron na rin pala silang ginagamit na app, no, para dun sa mga Valenzuelano na para mas madali tayo makapag-share din ng information kasi isa rin yan sa mga problema natin, 'di ba? Yung information dissemination. 'Di ba? Minsan di nila alam na may mga ino-offer pala yung kanilang local government na mga services, pero hindi nila alam kasi nga hindi na ipapamalita sa kanila. Pero kung may ganito silang klase ng app, anywhere kung nasaan man silang lupalop ng bansa or ng kanilang lugar, makakakuha sila ng update sa kung anong mga nangyayari. Basta lang talaga, wag humina ang signal, wag din sila malobat para in case nga ng mga emergency matatawagan. Lalo ngayon, kasi alam ko sa Valenzuela, medyo maraming areas din dyan na mga binabaha. So kung alin dyan yung mga kailangan mga ilikas, pwede silang tumawag kagad dito sa mga numerong binigay natin. Plus dun sa kanilang app na
yung V-alert. Oo, tsaka magandang updated tayo dyan. Kasi naalala ko before nung mga panahon pa nung mga landline. Sa family namin parang may ganyan kami na yearly ina-update namin yung mga hotline numbers, katulad ng fire station, ganyan, hospital. Kaya dito naman sa atin, since medyo pawala na yung landline, magandang i-save na lang natin yung mga numbers, pwede nating i-screenshot or pwede nating ilagay sa notes mismo. Kasi kung isa-search pa natin through data, parang feeling ko mas baka wala pang signal. Nga sinabi ni Ira, baka wala pang signal yung mga ganong, kumbaga, pwedeng challenges na kapag maghahanap tayo ng emergency. Kaya maganda na nakasave na siya sa phone natin. And if ever man na wala tayong makuha ang internet connection, at least kahit yung signal na pangtawag man lang na ma-save natin sa phone natin, napaka-importante. Kahit sa mga ticklers, ewan ko kung may nagtiticklers pa, di ba? Kasi kami nung mga elementary kami, doon namin isusulat lahat ng mga emergency hotlines Tapos nasa bag namin yun palagi. Tapos iti-check yun ng teacher namin kung meron kami nun sa bag. Kasi yung contact ng parents, lalo na kapag may mga chikiting kayo para malaman din kung sino yung kukontakin in case na magkaroon nga ng mga insidente na ganito na hindi natin inaasa. Yung iba naman sinusulat nila, tapos dinidikit nila sa mga pader. Hindi sa pinto, sa mga ref nila. Kasi yung mga lagi mo nakikita para mabilis na mabilis. Pag may emergency, titignan na lang kaagad na gano'n. Ito naman po, mga kasangbahay, advisory naman mula sa Navotas City. Naglabas na po ng updated house-to-house schedule ng ating mga field verifiers ang city government dahil sa muli pong pagbubukas ng medical at financial assistance. Ang verified Navo Registro Code po ay kailangan para makapag-apply ng benepisyo upang maiwasan ang pandaraya at hindi masayang ang slots. Ngayong araw po hanggang sa July 23, 2025, araw po yan ng Miyerkules, maaari pong magpa-verify ng inyong Navo Registro sa Barangay NBBS proper. At sa araw naman po ng Huwebes, July 24 hanggang July 26, ang verification po ay nasa Barangay Sipak Almasen. Abangan lang po ang mga field verifiers sa inyong lugar sa nasabing petsa para ma-verify ang inyong Navo Registro. At para po sa mga katanungan o concerns tungkol dito, bisitahin lamang po ang Facebook page ng Navotas City na @Navoteño Ako. Actually, sa ibang parts ng Navotas, nung July 7 pa lang nagpasimula na sila ng mga house-to-house na to kasi tinitignan din talaga if tama ba, totoo, o kaya tugma yung mga personal details na nandun sa Navo Registro na mismong page nila. Tapos sinitignan nga kung baka mamaya kasi may sinasabi, ito taga-barangay na ganito, tapos wala naman palang nakatira doon. So maganda para maiwasan nga yung pag mga parang scam na rin to, ganyan. Plus yung iba rin kasi nahihirapan sila mag-register. So maganda merong mga nagpupunta ng mga field verifiers para yung iba na hindi pa pala naka-register, makapagparehistro na sila kasi sayang din yung mga medical assistance plus financial assistance na binibigay ng Navotas kasi sila medyo, di ba nga sa kanila din yung merong mga parang mga caravan din, so maraming na-avail ng mga services ang mga taga Navotas galing sa sa kanilang mga LGU. So maganda to na may tao po sa inyong mga tahanan pagka dumating po sa schedule ninyo hanggang 24 naman po yung yung schedule. So lang po kayo, abang-abang kayo sa mga field verifiers. Tsaka check lang din nila kung talagang field verifiers yung makakausap nila. Kasi di ba before may mga ganyan galing daw sila sa PSA, tapos magtatanong-tanong personal information, tapos mga information about sa household ninyo. Mas maganda, i-check nyo rin mga kasambahay kasi mamaya yung iba hindi naman pala talaga galing doon sa inyong LGU, hindi naman pala talaga field verifiers, pero napagsabihan nyo ng mga personal information, mahirap na. So, itanong din natin ano ba yung mga pwede nating paano natin ma-check if sila talaga ay field verifiers from Navotas City or kung sino lang na baka hindi natin kasi alam mas maganda nang maingat tayo lalo na sa mga panahon ngayon. Mamaya naka-uniform din, tapos may ID rin na ipakita. O nga, sana maglabas din ang Navotas ng ganyan para ma-verify din nung mga i-verify yung kanilang mga mga checker nila yun. Maging maingat tayo. Ito naman, heads up naman po para sa mga Makatizen. Inaanyayahan po ang mga residente ng Makati City na pumunta at mamili sa kadiwa ng Pangulo. Ito po ay gaganapin sa Makati City Hall, Quadrangle sa darating po na July 31, 2025. Mula po yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Dito po mabibili ang murang prutas, gulay, frozen meat products at iba pang mga produkto. Layon po ng programang ito ay suportahan at matulungan ang local farmers na maibenta ang kanilang mga produkto. Paalala lamang po na magdala ng eco-friendly bags upang mabawasan ang paggamit ng plastic. Ayan, para po sa mga sa mga taga Makati, take advantage po natin yan, yung itong opportunity na makapag-avail ng mga binebenta dito sa Kadiwa ng Pangulo. Kasi mura po talaga yung binebenta ditong mga prutas, gulay, mga meat, tsaka yung mga bigas na sinasabi. Tsaka may limited lang din yung oras, may time, may lang po tayo, may oras. Kaya maganda po na makapila po tayo kagad dyan. And at the same time, makakasuporta rin po tayo sa ating mga local producers, ang ating mga farmers. At the same time, beneficial na rin sa ating mga consumers kasi mura natin siyang mabibili. Kaya maganda po na yung mga kumbaga yung mga nababanggit din natin palagi dito is yung i-follow din natin yung mga social media pages ng ating mga LGUs kasi sa mga nabalitaan natin sa mga susunod na buwan ay magbubukas pa ng mga ganitong mga Kadiwa ng Pangulo pop-up markets sa mga iba't ibang lugar. Kaya maganda po na naka-follow tayo para updated tayo kasi sa amin feeling ko inaabangan pa ng parents ko ng ng mami ko kung kailan magbubukas ng mga ganyan kasi mura daw talaga. Sobrang mura nung mabibiling mga bigas, frozen meat, tapos yung mga prutas, gulay. Kaya magandang i-take po natin yung opportunity sa mga ganitong pop-up markets. For sure, mga magaganda rin siguro yung quality na ibibigay. Kasi syempre, nakasalala yung pangalan ng Kadiwa ng Pangulo, di ba? So, malamang may pagdo-double check talaga dyan kung ano yung mga ilalagay nilang mga produkto. Saka di masyadong madami yung dadaanan. Direct tayo, di ba? Dun sa mga talaga nagsusupply ng mga produkto na to. Kaya, i-take advantage natin yung mga kasambahay, abang-abang na tayo. Ayan. Ito naman po, attention naman para sa mga job seekers sa Makati City. Inaanyayahan po ni Mayora Nancy ang mga Makatizens na nais mag-apply sa in-house job fair ng Makati Public Employment Service Office. Para makapagpa-register at malaman ang available positions ng companies, bisitahin lamang po ninyo ang Facebook page ng Makati City na @mymakati-verified para makita ang link kung saan pwedeng i-upload ang inyo pong resume. Pagkatapos pong ma-notify ng successful registration, magdala po ng kopya ng inyong updated resume at black ballpen sa darating na July 23, 2025. Araw po yan ng Miyerkules. Magtungo lamang po sa PESO Office sa 5th floor ng Makati City Hall sa Building 1 mula 9 a.m. hanggang 12 noon. Paalala lamang po na huwag kalimutang ilagay ang posisyon at kumpanya na inyong gustong pasukan. Maganda kasi even yung pagpapasa ng resume, mga kasambahay, online na din. So medyo bawas dun sa paperless tayo dito sa sa Makati. Pero kahit pa nakita natin yung improvement, yung paghalo talaga ng ICT, Information Communications and Technology, doon sa pag-a-apply natin sa trabaho tsaka sa mga ginagawa natin sa government para mas mapadali din yung access ng ating mga kasambahay sa mga ganitong klase ng mga services din. Kasi it's still a service yung pag-o-open ng mga job, di ba, para dun sa ating mga kababayan dyan sa Makati. So, take advantage natin. Medyo less hassle na rin to, kaya mas maganda paghandaan na rin natin itong pag-open ng may job openings na meron dito sa Makati City. Pero alam ko kasi kapag tinawag ka para mag-on-site na interview, magdadala ka pa rin ng actual resume mo, kaya nga nagdala ang black ballpen. Pero maganda nga, kumbaga sa initial screening, hindi ka na tsaka kasi diba, iba, pupunta pa talaga on-site, ngayon, lakas ng, hindi mo malaman minsan ngayon, ang araw-araw, bilang mamaya, uulan, napaka-unpredictable, kaya convenient na mga ganitong mga services kung kaya natin i-transfer to online yung mga ganitong mga services, no? Para sa screening lang naman muna kapag nasa ala na, pwede na pwede nang pumunta kasi isang araw din halos yung gagastusin mo para mag-apply, although 9 to 12 noon lang ang oras natin, pero syempre yung biyahe mo, yung isang araw kakainin para makapag-apply ka. Kaya maganda yung magandang services para sa mga job seekers dyan sa Makati.
Yes, eto, another good news naman po para sa mga travel lovers and adventure seekers. Hindi na po kailangang lumayo para sa next travel adventure ninyo dahil Quezon City has hidden gems waiting to be explored. Alamin po ninyo lahat yan sa gaganaping QCTAA More to Explore Travel Expo. Ito po ay gaganapin sa Quezon City MICE Center, Quezon City Hall sa darating na August 16 to 17, 2025. Ito po ay free admission para po sa lahat ng travel lovers and adventure seekers. At hindi lang po yan dahil ang Quezon City Tourism Department ay maghahandog din ng special tour. Kaya po, stay tuned and get ready to fall in love with the local wonders of Quezon City. Oy, ang ganda niyan. At kaya yun? Oo nga eh. Kasi ang alam ko dito, more on ang mga nagjo-join is mga nasa travel agency. Siguro para makahikayat tayo ng mga foreigners din ganyan or ibang mga taga-ibang lugar ng Pilipinas na mag-tour dito sa Quezon City. So hindi ko rin alam ano ba yung mga kahit ako rin baka pwede tayong pumunta dito, makapag-tour tayo. Ma-feature din yung iba pang hidden gems ng Quezon City. Hidden. No? Isip ko yung isa yung Quezon sa may dam. Wildlife. Yung circle nga, no? Wildlife. Very historic yun. Wildlife. Eco Park. Meron. Tingnan mo, di pa lahat tayo alam yung... Hindi, yung mga napuntahan namin. Pero yung iba pa, di ba? Ano ba yung mga hidden gems namin? Hidden gems eh. Amazing. At yan ang ating advisories for today. Ngayon naman mga kasambahay, magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Kilala nyo ba kung sino ang kauna-unahang babae sa kasaysayan na nahalal at nanilbihan bilang isang prime minister? Siya lang naman ang nanatanging stateswoman mula sa bansang Sri Lanka na si Sirimavo Bandaranaike. Balikan natin ang kanyang naging kasaysayan sa ating Today in History. July 21, 1960. Sa araw na ito ay nahalal si Sirimavo Bandaranaike bilang Prime Minister ng bansang Sri Lanka. Si Sirimavo Bandaranaike ay isinilang sa Ratnapura, Sri Lanka noong April 17, 1916. Taong 1940 ay nagpakasal siya kay Solomon Bandaranaike at nagkaanak ng 2 babae at 1 lalaki. Ang kanyang asawa ay naging aktibo sa politika at noong 1956 ay nagwagi sa eleksyon bilang punong ministro ng Sri Lanka. Ngunit noong September 25, 1959 ay binaril ng isang Buddhist monk ang kanyang asawa at ito ay binawian ng buhay ng sumunod na araw. Makalipas ang ilang panahon ay tinanggap niya ang alok na tumayong leader ng political party na itinatag ng kanyang asawa. At sa panahon ng eleksyon noong 1960 ay napili siya ng nakararami upang pamahalaan at pamunuan ang Sri Lanka. Sa kanyang pagkapanalo ay kinilala siya hindi lang bilang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Sri Lanka, kundi maging sa kasaysayan ng mundo. Muli siyang nanungkulan bilang Prime Minister mula 1970 hanggang 1977 at noong 1972 ay naiproklama ang bagong konstitusyon at ang Ceylon ay tinawag na bilang Republic of Sri Lanka. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ay marami siyang ginawang pagbabago, kabilang na ang paglalaan ng libreng edukasyon, healthcare, land reforms, pagtatatag ng mga kooperatiba at pagsusulong ng mga karapatan ng mga kababaihan. Taong 1994 naman ay naupo bilang Pangulo ng Sri Lanka ang kanyang anak na babae at kaugnay nito ay itinalaga siya upang muling maglingkod bilang Prime Minister. Ngunit noong October 10, 2000 ay pumanaw ang tinuguriang world's first female prime minister sanhi ng atake sa puso. Sirimavo Bandaranaike. Iniisip ko kanina, sino nga ba yung unang prime minister na babae? Kasi hindi nga siya napapag-usapan ang prime minister ng Sri Lanka. Kasi pag sinabi kasing babaeng prime minister, ang pinaka sikat si Margaret Thatcher sa UK. Yun yung parang kilala na babaeng prime minister. Pero si Sirimavo pala yung unang babaeng prime minister sa Sri Lanka. At before, nung panahon niya, hindi pa pala Sri Lanka yung bansa nila. Ceylon pa, which is under British rule o colonial rule pa, na ang ganda nga ng kwento niya na during her her time na as prime minister,
doon na nagkaroon ng mga land reforms, yung mga tao sa kanila na naging managed ng mga Sri Lankan people, yung mga businesses, hindi na sa mga foreigners, kumbaga yung mga business sa bansa nila dahil nga under colonial rule ng UK. So marami silang mga reforms na ginawa, binigyan ng lupa yung mga tao nila. Tapos yun nga, nagkaroon na silang sovereignty galing from UK, na naging Sri Lanka na sila from Ceylon nga. Parang ang laking revolution yung nangyari during her time. Kaya nga maraming napaka-successful nung period niya. Kahit na iniisip ko, ano ba yung background niya? Kasi nagtataka ako, paano niya nagawa yung mga gantong mga achievements niya? Nag-aral ba siya about dito? Kasi ang alam ko, yung asawa niya, yun yung naunang prime minister talaga. Pero si Cirimavo, hindi naman pala siya nag-major in anything related sa politics. Natapos niya lang yung, yung high school niya, pero wala siyang major in college. After kasi nung graduation niya ng high school is nag-volunteer na siya sa mga social works. So more inclined pa rin sa government, pero hindi naman necessarily na nag-aral siya. Pero na-expose siya sa governance ng mga bagay-bagay, tsaka sa social works. So hindi naman bago sa kanya nga. Kaya nga hindi naman siya na-overwhelmed dun sa napakalaking napakalaking responsibility na isang buong bansa yung i-handle mo galing sa maliliit na mga bayan-bayan kasi bumibisita siya sa mga iba't ibang lugar, doon siya nag-handle lang ng mga civic duties niya. Kaya nga yung anak niya bilib na bilib sa kanya kasi nung mga panahon na yun na hindi sinasabi ng anak niya kahit na ba kasi na-assassinate yung asawa niya, 'di ba? So parang ang nangyari, naging single parent siya. Pero nung panahon na yun, kahit 3 silang magkakapatid na inaalagaan, kasabay ng pag-handle ng isang buong bansa, hindi daw nakalimutan ni Cirimavo na maging mother dun sa mga anak niya. Isa rin din sa talagang kinabiliban siya ng mga tao is yung naging part siya ng non-aligned movement. Kasi that time yung pag-aaway nitong US tsaka ng Russia, parang talagang yung mga bansa sa buong mundo, humahanap na saan sila kakampi. So isa ang Sri Lanka, isa ang Ceylon doon time na yon na talagang ang prinomote nila is wala tayong kakampihan. Kasi kapag may kinampihan tayo, parang uma-agree tayo na magkaroon nga ng gera, di ba? Magkaroon pa ng mas matinding pag-aaway between sa dalawang bansa na to. So isa sila sa mga bansa talaga na talagang gumawa ng movement na nag-ingay din talaga sila na hindi, wala tayong kakampihan sa kanila. Parehas silang may ginagawang hindi maganda. Dito daw, dahil daw dito, na ipakilala rin nila yung Sri Lanka sa buong mundo na talagang ang hinahanap ay peace at unity ng mga bansa. So isa yun, dun siya nakilala na bilang babae, isa talaga yun sa hinahanap niya na gusto niya maging maayos din yung buhay ng mga nasasakupan niya, yung pamilya, dahil bilang nanay, isa yun sa kanyang tungkulin, pangalagaan yung pamilya. At sa paraan ng hindi pagsali sa gera, yun yung nakikita niyang paraan para mas maingatan niya yung kanyang mga tao. Kaya, ang dami rin na bumilib sa kanya nung siya yung naging Prime Minister. Oo. Actually, yun nga rin yung sinasabi ni Joshua, yung sa Land Reform Act noong 1972. Isa yun sa ako din, kahit ako humanga din. Kasi nung time pala na yun, ang dami nga talaga ng mga lupain daw na ang may-ari lang talaga is mga mayayaman. Yeah. So, yung mga magsasaka, yung ibang mga mahihirap, wala talaga silang mga lupa na sa kanila. So, parang around 400,000 acres daw yung naipamigay niya sa 5,500 na mahihirap. So, nakakatuwa kasi kahit paano, naibalik talaga dun sa mga tao na para sa kanila, lalo sa mga mahihirap, naging focus ngayon na maibalik yung lupa para nga sa pag-angat din ng economy, pati yung pamumuhay nila. Ang kaso nga lang, may mga naging issues siya sa sa mga women's rights, yung pagiging advocate ng sa mga kababaihan. Medyo hindi daw doon masyadong naging impactful yung kanyang pagsiservisyo sa kanilang bansa kasi kahit na tinatawag daw siyang mother of the people, ganyan, wala daw siyang masyadong focus doon sa women's rights, empowerment ng mga kababaihan. So medyo dun sa ng mga ibang mga political na mga leaders din. Tsaka kaya love din siya ng mga tao kasi very
open naman siya sa kanyang mga feelings. Though, yun nga lang, marami pa rin talagang nagagalit sa kanya, tinawag siyang the howler. Kasi parang every time daw na magbibigay siya ng speech, tapos nababanggit yung asawa niya, umiiyak daw. So, yun yung parang ipinangbabash sa kanya ng ibang mga political leaders. Pero, ganun pa man, syempre, tinitingnan natin dito, yung mga notable works pa rin ni Bandaranaike, ni Siri Mavo Bandaranaike. Siri. Ito pala ang unang Siri. Tsaka ano rin, yung may mga critics din siya. Sabi nga ng mga critics niya, initially parang sabi sa kanya, minamak siya as yung weeping widow nga. Kasi isa rin sa mga binabato sa kanya is yun nabanggit ni Joshua na wala siyang political experience. Pero dahil dun, kumbaga, naging sa kanya, naging pinanghawakan niya yun as challenge. Pero nanalo pa rin sila ng, kumbaga, na-lead niya yung party niya to victory. Tapos nagkaroon siya ng 3 termino. Though hindi siya magkakasunod-sunod, pero nanalo siya ng 3 terms. Pero ayun nga, still pa rin siya, respected pa rin na global figure. Kahit may mga challenges sila sa ekonomiya before, tsaka yung mga armed conflicts within their country, niya, kumbaga, naitawid niya, na-handle niya bilang head of the state. Kaya ayun, isa sa mga napag-usapan din talaga ito, si Siri Mavo Bandaranaike. Pero ito naman, this time, dumako naman tayo sa ating featured story this morning. Tungkol ito sa isang single mother na Uber driver na hindi nagsasawang tumulong sa kanyang mga pasahero. At isang araw na encounter niya ang isang matanda na kanyang tinulungan at nag-iwan ng isang magandang alaala sa kanya. Bakit kaya? Panoorin natin sa ating Kristiyano drama. Kami magwawagi kung iyong sasamahan at sa aming laban ay laging tutulungan. Hello? Ano nangyari? Nasira? Opo. It's okay, anak. Accidents happen. Loobin mamaya pag maraming passenger si nanay. Bibili tayong bago, okay? Okay po. Okay, I'll be home about 7 o'clock. For now, you stay with Tita Bianca, ha? Okay po. Ingatan nawa. I love you. Salamat sa Diyos. This is my mom. She drives an Uber and she gets a lot of passengers. Kagaya namin, lahat ng pasahero niya ay may iba't ibang mga kwento. Are you Aliyah? Yeah, I'm Aliyah. Hi, welcome to my Uber. Sorry po. Natapon po yung tubig. Oy, it's okay po. Dito po sa basketball, I have bottled water. You can get one po kasi wala naman po ako nilagay dyan, bago yan. You can see in my ratings, I'm a nice Uber driver. Thank you. Isa lang yan sa mga natulungan ng nanay ko. Kahit sa maliit na paraan, sinusubukan niyang makatulong sa mga pasahero niya. You have lots of luggages. Are you guys Filipino? Opo, kakarating nga lang po namin dito sa Canada eh. Oh, welcome to Canada po. Di nagsasawa ang nanay ko na tumulong. Masipag siya sa paggawa ng mabuti. She knows how to comfort her passengers and make them feel better.
okay lang kahit paabala siya at makain ang oras niya. Lagi niyang sinasabi na pag nagtitiyaga sa paggawa ng mabuti, God will give us eternal life. Do you need help bring this in your car? Okay lang. Ay, Pilipino po kayo? Oo. Malapit lang naman bahay namin. Diyan lang nilalakad ko lang. Ah, talaga po? Eh, sabay na po kayo sa akin. Okay lang, sigurado ka? Opo, sigurado po ako. Salamat. Salamat pasensya ka na sa abala. Ay, ayos lang po. I'm happy to help po. Napakarami naman itong laman ng basket mo. Para saan to? Ah, para po yan sa mga pasahero ko kung ano pong kailangan nila. Napakabait mo naman. Pati ito pinagkakabalan mo pa. Eh, masaya po ako nakakatulong sa mga pasahero ko. Hindi po ako naghahanap ng kapalit kasi alam ko po God will reward me someday. Meron po dun sa Bible, to those who by persistence in doing good, He will give eternal life. Nakalimutan ko lang po yung verse. Yeah mo, hanapin ko yung Biblia ko. Ngayon lang ulit ako magbabasa ng Biblia. Dahil sa napakabait mo, babasahin ko ulit yung Biblia ko at hanapin ko yung sinasabi mong sitas na yan. Ay, okay po. Sana po makita nyo. Salamat Balang araw mababayaran din kita. Ah, wala pong anuman. Okay lang po. Ingat po. Ala, sana. Nanay! Anak, sorry. Hindi nabili ni Nanay yung microphone. It's okay, Nanay, because look at what I made. Wow! And who helped you do this? Wala po. Ako lang po. Oh, ang galing. Oh, sandali anak. May nag-doorbell. Sandali lang Okay po. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. May God reward you for your persistence in doing good. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Galatia 6:9. Galing, no? Ang inspiring. Kasi nga, yung bida natin sa Cristiano Drama, isa siyang magandang example na yung taong nagtitake talaga ng opportunity kapag may mga nakikita siyang chances na makatulong sa kapwa niya. Katulad kanina na isa rin sa magandang eksena na nakita ko dito is yung nagbanggit siya ng Bible verse. Tapos, since hindi niya makumpleto, tsaka hindi niya alam yung mismong detalye ng Bible verse,
dahil doon, nung nasabi niya sa matanda, yung matanda tuloy, napabasa ng Bible. So, naipasa niya yung, kumbaga, yung ganun sa tao na makapagbasa ng Bible, na which in turn na pinapakita lang na kapag may mga positive energy tayo, napapasa natin sa iba. Kaya magandang kahit man marami tayong mga challenges sa buhay, like lahat naman tayo, merong mga challenges sa buhay. Maganda na we still stay kind, na nakapagbibigay tayo ng kindness and positivity sa mga taong nakapaligid sa atin. It's a good thing, di ba? Gumawa ng mabuti sa lahat ng tao na nakakasalamuhan natin. And speaking of paggawa ng mabuti, Ian, humingi naman tayo ng update sa isinasagawang weekly medical mission ngayong araw po sa Doña Orani, Bataan. Balikan natin si Sis Camille Malang. Good morning, Sis Camille! Yes, good morning Kuya and good morning rin po sa iyo, Sis Tini. At talaga naman po tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng iba't ibang libreng serbisyo dito po sa MCGI Clinic sa Barangay Doña sa May Orani, Bataan. At dahil hanggang 5 or hanggang 9 AM po ay open ang ating registration, yung ating pong mga kasambahay. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagpunta dito sa ating venue dahil nga po maulan po ngayon. Marami po ang nangangailangan, lalo na makapagpa-check up para po maiwasan natin yung pagkakaroon ng ubo, ng sipon, maagapan po yung ating pagkakaroon ng mga sakit. At ito nga po, Sis Tini, ay hindi naman po exclusively para lang po sa mga taga-Doña or sa mga residente dito sa bayan ng Orani. Kaya naman po maging sa ibang bayan po, sa mga karatig barangay, meron po tayong mga kababayan na tumutungo po talaga dito para po makapagpatingin sa ating mga doctors. And gaya po na sinasabi ko, isa nga po ngayon sa ating kasama ay nagmula pa all the way from Mariveles, Bataan. And kasama po natin si Ate Rowena de Guzman. Good morning po! Good morning, ma'am. Ayan, salamat po sa Diyos. Ayan po, kumusta naman po so far ngayon ang experience niyo sa ating MCGI Clinic? Okay naman po, maganda. Yes po. First time ko lang po. Kanina po, nakita ko po si Ate Rowena, kasama po yung kanyang kaibigan dito. Nagpunta po siya and since si Nanay Rowena po ay nanggaling pa po sa Mariveles, ano po yung ipapatingin niyo po ngayon? Ano po, dental. Pero nagpaano po ako ng sa mata. Opo, ma'am. Thank you po. God bless po sa lahat. Ayan, salamat po sa Diyos. Ayan po si Ate Rowena na salamat po sa Diyos. Ayan po, nakasama po natin ngayon isa po sa ating mga pasyente. And talagang sinulit na po ni Ate Rowena yung kanyang pagbiyahe ng maaga magmula sa Mariveles or sa Kabkaben Mariveles papunta dito sa Orani. Kaya po, gaya po ng sinabi niya, pina-check up niya na rin po yung mata niya and mamaya naman po ay nakaline up po siya para sa ating dental extraction or sa bunot po ng ngipin. And Sis Tini, bukod po riyan, as of 7:30 AM, meron na po tayong total of 78 registered patients kung saan 32 ang ating medical consultation adult, 4 naman sa pediatric consultation, and sa ating dental services meron po tayong 26 kung saan 17 po ang ating mga dental extraction and sa dentures naman po ay meron po tayong 9 for sukat po iyan. And sa optical services meron po tayong free eye check-up with free reading glasses na 13 at ating legal consultation meron po tayong 3. And God willing po, Sis Tini, lahat po ng kasama sa bilang ng ating mga registered patients ay ating mapapaglingkuran ngayong araw sa tulong po ng ating mga medical staff, doctors at ating mga MCGI volunteers. At ito po ang update mula rito sa MCGI Clinic Bataan. Balik po sa inyo sa studio. Salamat sa Diyos, Sis Camille Malang. Live na live dyan sa Doña Orani, Bataan. Salamat po sa Diyos. At syempre, i-acknowledge naman natin yung mga kasama nating mga volunteer na doctors and staff. Si Dr. Jed Mostajo, Dr. Rhea Cabanilla Mostajo, Dr. Catherine Lopez, Dr. Arlene Duran, Dr. Melania Peñaflor, Dr. Sarina Carlos. At para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns, nandyan po si Attorney Ruth Soriano and si Sis Joanne Mercado para po asistehan tayo patungkol sa ganyang mga bagay. At syempre, kasama rin natin ang staff ng MCGI Medical Team, si Brad Amor Tulalian, Brad Raymond Revese,
Sis Crisanta Batanes at si Sis Heidi Balderamos. Kasama rin po si Sis Mean Sarmiento. Salamat po sa Diyos sa lahat po ng mga nagpa-participate, sa mga doctors natin. Good morning po sa inyong lahat. Kumakaway sila. Good morning po. Magandang umaga po. Samahan nawa po kayo dyan sa ating mabuting gawa at sa ating mga pasyente naman. Kung meron po kayong mga pangangailangan, wag po kayo mahihiya. Mababait po ang ating mga kasama dyan. At eto na mga kasangbahay, dagdagan pa natin ang isang good vibes ang ating umaga. Dahil kung mahilig kayo mag-sightseeing at bumisita sa mga historical places, siguradong isasama nyo to sa inyong bucket list. Kaya naman, samahan natin ang New Jersey production team sa isang historical park to uncover the fascinating stories behind the beauty of the iconic George Washington Bridge sa ating trip ko to. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. As the summer season approaches in the U.S., it's time to get outside and explore. That's why today we're here at Fort Lee Historic Park to see historical monuments like the George Washington Bridge. You guys ready? Come with me. Now we're here at the Visitor Center of Fort Lee Historic Park, where we can learn more about the place. Washington then retreats to North Castle. Fort Lee Visitor Center has a museum inside, with 2 floors of interactive displays, old artifacts, and intriguing exhibits that tell the story of Fort Lee in America's Revolutionary War. This attraction is great for history lovers and curious minds alike. Now we're going to do a short hike to the bridge. Did you know the George Washington Bridge connects New Jersey and New York City together? And that river over there is called the Hudson River. The bridge is 4,760 feet long, or roughly a mile long, and has 2 layers. If you plan on walking the bridge, you absolutely can, but it'll just take you 25 to 30 minutes to complete and get over the side of New York City. Like I said, this bridge is the busiest motor bridge in the world, and it's 4,760 feet long. And that's it for today's Trip Kuto. I hope you learned something and had much fun as much as I did. And together with the whole New Jersey production team, we would like to say, Good morning, Kuya! Yun. Ito ata rin yung isa sa nakikita natin sa mga movies, bukod dun sa Golden Gate Bridge na nasa San Francisco, kung di ako nagkakamali. Ayan. Sana mapuntahan din natin to, kaso parang mahal ng pamasahe papunta dyan. Kasi US to, usually parang mga 50,000 ang para lang makita mo to. Pero maganda dahil na tour din tayo ng ating mga kasama dyan sa New Jersey production team natin. Wala pala problema si Ira sa visa. Siya lang, no? Oo, tayo problemado tayo niyan sa visa. Wala pa tayong 50,000 na pamasahe. Yun nga lang yung problema ko eh. Huwag naman ang problema yung visa, yung pamasahe pa nga. Pamasahe una, wala na agad, di ba? Kasi wala naman akong pamasahe. Kaya manonood na lang ako ng mga trip ko to. Buti na lang may representative tayo doon, no? Na pwedeng mag-tour sa atin sa mga ganyang klase ng mga lugar na pwede nating puntahan kapag may pera na tayo. At saka parang kung di ako nagkakamali, meron daw tong dalawang merong upper to lower deck. Parang
yung sa ilalim ata meron din atang may mga dumadaan ng mga sasakyan. Di ko sure kung tama yung ano ko. Kung yung tama yung nakalap kong information. Tsaka yung na-feature dito sa trip ko, ito yung mga nakita ko sa mga postcards tsaka sa mga calendar. Na pinapadala ng mga tita. May mga tita. Siyempre, tita niya. Mabilis ka lang makakakuha ng visa. Hindi, mga tita. So yun ngayon parang naalala ko kasi sa mga balikbayan ba, kasi laging part yan, yun yung parang nasa gilid, naalala ko lang. So yun, at least maganda na may mga na-feature na ganito para ma-idea tayo sa mga pwede nating makita sa countries na nakikita natin sa mga na-feature natin sa trip ko to. So yun, ang cool lang, naalala ko. Busiest, ano daw nga, parang road, sa busiest road sa mundo kasi nga ang daming mga sasakyan na parang walang tigil yung sasakyan na dumadaan dyan. Hindi ko sure kung 300,000 a month yung dumadaan ng mga sasakyan dito sa George Washington Bridge. Dami. Lakaran natin yan. Layo. Okay, ngayon naman, batiin natin ng happy 25th Sabbath anniversary, Brad Chris and Ceciliza Sabila. Happy anniversary po! Sana makabisita po kami ulit. Kaya pa ng time. Good morning po. And mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Ms. Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Yes, at binabati ko rin ng good morning si Nanay Florentina Villaraza. Good morning po sa inyo, Nanay. Salamat po sa Diyos for always watching. Good morning, Kuya. At happy birthday na rin po. Ay, happy Sabat pala kay Brad Al Dizon. Ingatan at samahan naman po palagi. At maraming salamat din po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam nyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!